Ang pagtalo ni Sukuna kay Maki ay umabot sa isang unexpected matchup ni Kusakabe laban kay Sukuna. At ngayon na lumabas ng full chapter 254 ay masasaksiyan na natin ang generational fight ni Kusakabe laban si King of Curses. At ang pagdating sa isa na namang unexpected character na susunod na makakaharap ni Sukuna. This is Mr. Meken at huwag na natin patagalin pa. Let's go! Sa unang panel ng chapter ay may kita si Sukuna at Kusakabe na kung saan ay dito na inactivate ni Kusakabe ang kanyang new shadow style Evening Moon Sword Drawing Technique. Nang makita ito ni Sukuna ay dito ay nagtataka siya sa kung bakit isang sword drawing technique ang gagamitin ni Kusakabe laban sa kanya. When in fact ay pwede naman daw siyang hindi susugod kay Kusakabe at magpakawala na lang ng maraming slashing attack. Dito naman sa isipan ni Kusakabe ay ayon sa kanya na bilang isang anti-domain at anti-barrier technique, ang simple domain ay may kakayahan daw i-negate o pahinain ng epekto ng isang sheer hit effect pero hindi ro talaga nito man-neutralize o mapapawalang bisa completely ang isang technique. Subalit kahit isang simple domain lang daw ito, still isa pa rin daw itong domain na ibig sabihin ay nag-a-act pa rin ito similar sa isang domain expansion. Maya-maya pa ay dito na napakawala si Sukuna ng mga dismantle. Habang naghahanda si Kusakabe ay ayon sa kanya na sa loob na ng kanyang domain ay ang kanyang curse energy output ay nabuboost at the same time ay napapahina raw ang abilities ni Sukuna na papasok dito. Pero ang kanya raw talagang ikinakasiya sa kanyang pag-activate ng simple domain ay ang kanya raw kakayahang i-program ang kanyang katawan sa pag-i-intercept sa mga paparating na atake base sa makikita natin dito na kinounter at brinash off niya ang mga slashes ni Sukuna. At sa impormasyon na yan mga kaibigan ay ang pag-activate pala ni Kusakabe ng simple domain ay mahalin tulad sa isang Falling Blossom emotion na ang Falling Blossom emotion ay isang anti-domain technique na automatic na umaatake sa paparating na techniques ng kalaban upang maprotektahan ang user nito. Similarly, dito kay Kusakabe ay automatic din ditong inaatake ang paparating na attacks. Pero ang pinagkaiba lang dito ay siya mismo ang umaatake sa mga paparating na mga attacks. Kumbaga nakaprogram o automatic ang kanyang paggalaw upang i-counter ang mga atake. Isang napaka-flawless na defensive mechanism. At habang may kita si Kusakabe na naghahanda pa rin, ay sa isipan naman ni Sukuna ay napasabi siyang ayos na raw ang reaction time ni Kusakabe. Samantalang ayon naman kay Kusakabe ay naa-anticipate niya raw ang slashing attack ni Sukuna sa pamamagitan ng kanyang pag-oobserba sa movements ni Sukuna sa tuwing gagawa ito ng atake at sa pagbabasa na rin sa curse energy sparks ni Sukuna the moment na magbibitaw ito ng dismantle. Maya-maya pa habang nakafocus dyan si Kusakabe ay laking gulat niya nang biglang may isang dismantle na muntik nang tumama sa kanya. Nabuti na lang ay nagawa niya itong masangga in the last split second at nagawa niya rin itong mailihis papapunta sa kanyang likuran. At ang isang sneak attack na dismantle na yon ay ikinatakot ni Kusakabe dahil muntik na raw siyang matamaan nito kanina. Makikita naman dito si Sukuna na napatawa kay Kusakabe na sabing hulaan mo kung anong susunod. In which ay sa isipan naman ni Kusakabe ay na-realize niya na ang dismantle na pinakawalan kanina ni Sukuna ay inactivate ni Sukuna without any movements. Kaya parang na-caught off guard siya kanina. So parang nagpapaliwanag ito mga kaibigan na maaaring ang ginamit na dismantle noon ni Sukuna upang ma-caught off guard si Gojo ay isang world cutting slash na dismantle na walang kahit anumang movements na gagawin. Kumbaga parang gumawa siya ng isang binding vow para i-disregard na lang enchanting at saka hand sign sa pag-activate ng isang world cutting slash. Anyways, matapos yan mga kaibigan ay naghahanda na naman si Kusakabe nang napansin niyang gagamit na ngayon si Sukuna ng isang world cutting slash. Matapos yan ay pinakita naman ng isang flashback ni na Maymay at Wiwi na nagka-camping. Nasabi naman dito ni Maymay na in terms daw sa raw strength ay mas lamang daw siya at si Nanami kumpara kay Kusakabe. Dito naman kay Nanami ay sabi niya dito na hindi raw niya masasabi na hindi niya mabivisualize si Kusakabe na mananalo sa laban dahil mas lalong mahirap do sa kanya na i-visualize o i-imagine na matatalo si Kusakabe. Dadag pa ni Nanami na hindi lang daw sa na-master na ni Kusakabe ang paggamit ng katana kundi napakarami rin daw itong technique variation at capable din sa paggamit ng barrier techniques samahan pa raw ng napakaraming knowledge ni Kusakabe pagdating sa Jujutsu na sabing ang foundation daw ng lakas nito. Na to top it off ay may pambihira din daw ang analytical ability at power of reasoning itong si Kusakabe which is evident naman sa Shibuya incident at sa Shinjuku Showdown na halos siyang nagpaliwanag sa mga complex na abilities ni Gojo at Sukuna. Matapos niyan ay dito na naman kay Maymay ay ayon pa sa kanya na si Kusakabe raw ay parang isang Swiss Army knife. Isang knife
knife na nagagamit sa iba't ibang purposes. Dahil para kay Maymay, si Kusakabe ay isang klase raw ng sorcerer na gusto niya raw makasama sa isang deserted island. Which means, ay kung kasama mo si Kusakabe sa isang deserted island, ay tsak na tataas ang inyong chances of survival. Matapos makapagsalita ni Nanami at Maymay, dito naman sa flashback ni Gojo ay sinabi dito ni Gojo na ang simple domain daw ni Kusakabe ay ang alas daw talaga nito. Ang mga baguhan daw kasi ay gumagamit pa raw ng binding vow o kung ano-ano pa upang makapag-activate ng simple domain. Tulad kay Miwa na na-activate niyang simple domain sa isang kondisyon na kinailangan niyang manatili sa kanyang stance at hindi dapat nito igalaw o ialis ang kanyang mga paa sa lupa na kanyang kinatatayuan. Pero pagdating daw kay Kusakabe ay malaya niya raw nagagamit ang simple domain without any restrictions. Plus ang range din daw nito ay malawak din daw according kay Gojo. At matapos ang flashback na yan ay dito na nga natin makikita na in-expand na nga ni Kusakabe ang range ng kanyang simple domain upang ihanda ang kanyang sarili sa world cutting slash na gagamitin ngayon ni Sukuna. Bagay na kinasurpresa ni Sukuna na base sa kanya na-oobserbahan ay in-expand daw ni Kusakabe ang simple domain nito upang pigilan siya sa kanyang pagcha-charge ng curse energy na magpapa-extend sa kayang i-target ng kanyang dismantle. Naayon naman dito sa flashback ni Maymay na ang new Shadow Style Sword Draw ay isang technique daw na ginagamit bilang isang counter technique sa tuwing lalapit ang kalaban nito. Usually nakikita natin ito bilang technique na ginagamit sa pamamagitan ng pagpapalapit muna ng kalaban bago niya ma-unleash ang isang sword drawing technique. Pero dito ay Kusakabe ay capable daw si Kusakabe na papapasukin ng kalaban sa loob ng kanyang simple domain by expanding his simple domain. Nagamit ang ability na pag-e-expand ng area ay mas nagiging malawak na rin ang kanyang kayang atakihin at i-intercept ng mga techniques na mag-i-invade sa area ng kanyang simple domain. Sabay tinapos ni Maymay ang kanyang salita na sabing ang kagaya raw ni Kusakabe na umabot sa ranggo ng grade 1 sorcerer ng walang curse technique ay isang kalaban na di dapat i-underestimate. Maya-maya pa ay matapos niyan ay mabilis nang sumugod si Kusakabe at nagpakawala ng napakaraming atake gamit ang kanyang katana. Ang ataking to ay nagbigay ng maraming mga mabababaw na sugat sa katawan ni Sukuna. Binanggit na rin noon ni Nanami ang ganitong klase na atake ni Kusakabe na sabing wala raw siyang kilalang tao na kayang iwasan ng ataking ito. Pero may kilala din daw siyang tao na di natatamaan ng atake na yan. At yan ay walang iba kundi si Gojo with his infinity. Matapos niyan ay habang patuloy pa rin ang aggressive attacks ni Kusakabe ay dahil sa napakalakas ng curse energy reinforcement ni Sukuna na ginagamit niya bilang pandepensa ay nagdulot ito sa pagkaputol ng katana ni Kusakabe. Kung kaya't hinubad na lang ni Kusakabe ang kanyang coat at inihagi sa mukha ni Sukuna na dahil dito ay nagtagumpay si Kusakabeng matakpan ang mukha ng King of Curses at dito nagpakawala si Kusakabe ng 1-2 combo na tumama sa mukha ni Sukuna. Subalit biglang nag-activate si Sukuna ng dismantle pero nagawa itong maiwasan ni Kusakabe at nagpakawala naman ng roundhouse kick na nadepensahan ni Sukuna gamit ang kanyang balikat. Ngunit ang sipa na yan ni Kusakabe ay sapat na upang mapatalsik si Sukuna na tumagos pa sa highway bridge at habang di pa nakapagland si Sukuna ay kaagad namang mabilis na sumugod si Kusakabe at nilapitan pa si Sukuna sabay dineflect ang atake nito at nagpakawala ng quick jabs sa dibdib ni Sukuna. Habang nasa mid-air ay sa isipan naman ni Kusakabe ay napagtanto niya na parang kumikilos daw siya sa lungat sa kanyang ugali na bakit parang pinipilit niya ngayon na parang gawin ang lahat ng kanyang makakaya. Bagay na malayong malayo sa kanyang pag-uugali. Kaya dito naalala ni Kusakabe si Principal Yaga. At sa flashback na ito ay makikita si Yaga at Kusakabe na namimili ng isang curse corpse na papalagyan ni Kusakabe ng soul information ng kanyang pamangkin. Na habang inaalala ito ni Kusakabe ay sinabi niya dito na si Yaga raw ang kanyang masisisi ngayon sa kung bakit parang kumikilos siya sa lungat sa kanyang ugali. Dahil ayon pa sa kanya na malaki raw ang kanyang utang na loob kay Yaga. At ngayon na wala na raw si Yaga ay yan daw siguro ang dahilan. Dahil ang patay ay di na raw nakakapagsalita pa at ang kanyang iisipin na lang daw ngayon ay kung ano kaya ang sasabihin ni Yaga kung buhay pa ito ngayon. Na sa tingin niya ay hindi naman daw siya pipigilan ni Yaga kung gugustuhin na lang daw niyang makasama ang kanyang kapatid at ang kanyang pamangkin at hindi na lalaban pa. Sa tingin niya rin ay hindi naman daw magagalit si Yaga sa kanya kung di raw niya itataya ang kanyang buhay. Pero naiisip niya na medyo malulungkot din daw si Yaga. Hindi raw dahil sa rason na hindi niya itinaya ang kanyang buhay sa laban kung sakali mang di siya lalaban, kundi kung buhay pa raw si Yaga ay masabi niyang malulungkot daw si Yaga dahil hindi siya makakalaban kay Sukuna kasama siya. At matapos ang pag-aalala ni Kusakabe kay Yaga ay balik dito sa tatlo na ayon kina Gojo, Maymay at Nanami na siguro ang napakalaking rason daw sa kung bakit si Kusakabe ang kanilang piniling pinakamalakas na grade 1 sorcerer despite sa ugali nitong laging nagre-reklamo
ay dahil simply because si Kusakabe daw ay isang mabait raw talagang tao. Na matapos niyan ay balik dito sa present, may kita naman na hinubad ni Kusakabe ang kanyang suit in mid-air. Habang iniisip niya na sabing hindi raw itong panahon na mag-isip-isip ng mga bagay tungkol sa kanyang mga actions ngayon. Dahil kung mamamatay raw siya, ay siguradong susunod namang papatay ni Sukuna si Namiwa at iba pang natitirang players. At nang nakapag-land si Kusakabe, iniisip niya rin dito na itinaya raw ng mga bata ang kanilang buhay sa laban na to. Kung kaya't anong klaseng nakakatanda raw siya kung di rin daw niya itataya ang kanyang buhay tulad sa ginawa ng mga bata. Maya-maya pa dito na nag-activate si Kusakabe ng isang new shadow style, Moonlight Veil. Isang ability na naglagay at pumalit sa parte ng kanyang naputol na katana dahilan na kaya niya na ulit gamitin ang kanyang katana. Kaya dito na sumugod si Kusakabe diretso kay Sukuna at pinuntirya ang weak spot nito. Ngunit may kita dito si Sukuna na nakangiti na sabing pinuntirya daw talaga ni Kusakabe ang kanyang puso at makikita na napigilan pala ni Sukuna ang atake ni Kusakabe gamit lamang ang mga daliri nito. Sabay sabing napaka-predictable naman daw ng atake ni Kusakabe. Kung kaya't napangiti na lang si Kusakabe sabay napamura sa kanyang sablay na pag-atake. Na matapos ang eksenang ito ay may kita si Kusakabe na bumulagta na at wala ng malay. At di pa nakumpirma dito mga kaibigan kung ang sugat na ito ay pumatay ba talaga kay Kusakabe. Kaya na may sa walang pag-alinlangan ay dumiretso na si Wiwi dito sa eksena upang i-teleport si Kusakabe pabalik kina Shoko. Ngunit sa kanyang pagdating ay bigla namang nag-appear si Sukuna sa likuran ni Wiwi sabay sabing parang nagsisimula na raw siyang mainis sa batang to. Na sa paglingon ni Wiwi ay dito na nagpakawala si Sukuna ng dismantle. Subalit in a blink of an eye ay biglang nawala si Wiwi sa harapan ni Sukuna dahilan na ang dismantle ay nag-iwan na lang ng marka. Na sa paglingon ni Sukuna ay napasabi siya na may nakita raw siyang isang bagong mukha. Na sa itaas ay may kitang isang taong dumating. Bit-bit ngayon itong si Wiwi na sabing hindi mo pala ako kilala. Siguro hindi ka masyadong lumalabas sa bahay niyo. Nadagdag pa nitong sabi na kailangan pa raw ng mga Hapon na palawakin pa ang kanilang kaalaman. At ang lalaking biglang dumating na nag-rescue dito kay Wiwi ay walang iba kundi si Miguel, ang tanging curse user at karakter na nakapag-survive sa mga napakalakas na mga suntok ng isang healthy Gojo in a duration of 10 minutes straight mga kaibigan. At ngayon ay siya na naman ang magbabay time para sa mga Jujutsu Tech Sorcerers dahil ngayon ang sinasabing ang taong nakipag-toe-to-toe kay Gojo ay ang siyang haharap na naman kay Sukuna. At sigurado ako na maa-amuse din si Sukuna kay Miguel mga kaibigan. At dito muna natin tatapusin ang review. At no break po next week mga kaibigan. Pero gusto ko lang pong ipaalam in advance na di po ako makakapag-upload ng spoilers next week. At ang full chapter 255 ay sa Lunes ko na po may a-upload on April 1st mga kaibigan. Dahil di po ako mag-a-upload ng video during the Holy Week. Sana po ay maunawaan nyo. But nonetheless ay mag-a-upload pa rin naman ako ng video till Wednesday next week. At magre-resume ulit ang ating uploading schedule on April mga kaibigan. Ayan, maraming salamat. Kaya naman kung nagustuhan nyo ang ating video, you can get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Pero bago mo natin tatapusin ang video, shoutout sessions muna tayo. Ayan, maraming salamat and see you guys again on my next video.